Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan ang katanungan po ng ilang netizen at Dabarkads natin kung bakit wala daw po si Ruel Carino ngayong araw po ng Miyerkules sa live episode ng Itbulaga. So ang kasagutan po dyan ay nakatutok na po sa schooling si Ruel Carino, kaya nga po sinulit na yung schedule niya nung vacation mga Kadabarkads. Kaya kung inyo mapapansin, ang present ay si SQ Samantha Rascal. At kanina nga po mga Kadabarkads, nag-uumapaw po yung kasiyahan ni Maine Mendoza dahil may isang studio audience po na talaga namang nag-idolize at fan si Maine Mendoza. May regalo po siya kay Maine. So parang may sketch or drawing po siya na binigay kay Maine Mendoza, tapos pinapirmahan niya po ito at nagkaroon pa siya ng pagkakataon na makapagpa-picture kay Maine Mendoza. Bali parang naka-wheelchair na po si ate. At bilang isang fan at nag-idolize sa isang artista, sobrang sarap sa pakiramdam po na makalapit tayo, 'di ba? At makapagpa-picture tayo sa artista po na sobra nating hinahangaan, katulad ni Maine Mendoza. Samantalang sa The Age is Right naman, makabuluhan po ang napag-usapan at natalakay po doon mga Kadabarkads. Dahil nakasama po natin doon si Sir Angel na kung saan ang katungkulan po sa PBOX ay supervising science research dito po sa PBOX, and syempre heads of issuance of bulletin in terms of tsunami and syempre yung earthquake na talaga naman pong napapanahon ngayon. So dito po talaga medyo tumagal yung oras mga Kadabarkads dahil syempre ang dami pong natalakay doon, yung mga dapat pong maunawaan at maintindihan at maisa-isip mga Kadabarkads sa mga kababayan po natin. Lalo na po pagdating sa kahandaan, pag mayroong mga lindol, mga tsunami, 'di ba? Katunayan po niya, namigay po siya ng parang isang maliit na papel pero kompleto po ang ando doon na informasyon kung sakaling dumaan man ito sa ating mga buhay, pero wag naman sana mga Kadabarkads. Maging ang mga studio audience, binigyan din po ni Sir Angel ng maliit na papel na kung saan ay very informative po yun mga Kadabarkads. And also, dinemo din po ni Sir Angel kung ano ba yung dapat gawin kung sakaling magkaroon ulit ng earthquake. Kasi wala na po tayong magagawa sa earthquake mga Kadabarkads eh. Hindi po natin alam kung kailan ito dadating. Hindi po natin ito alam kung kailan tatama, unlike po sa bagyo, 'di ba? Kaya ang dapat na lang nating gawin ay maging handa mga Kadabarkads at maging matalino, 'di ba? Kung sakali man na dumanas tayo, 'di ba, ng ganitong sitwasyon. Pero wag naman po sana mga Kadabarkads. Sobrang kudos kay Sir Angel and sa The Age is Right segment dahil talagang kung ano po yung napapanahon, yun po talaga yung tinatalakay nila para magkaroon ng kaalaman ang mga televiewers and online viewers mga Kadabarkads. And also, nakasama din po natin sa The Age is Right itong si Jericho, ang founder po ng Orange into Charmaine mga Kadabarkads. Si Jericho na kung saan ay Bait ang pangalan niya sa kanyang social media account or dito po sa Facebook. So sabi niya kaya niya daw ito create yung Charmaine na pangalan po ng Orange ay para nang sa ganun ay maibsan yung problema na kinakaharap sa buhay ng mga Pilipino. Pero ang palayo talaga nitong si Jericho ay si Ganda mga Kadabarkads. Kaya kanina sabi po ni Bossing Big Soto, sorry Vice Ganda ha. So in good term talaga si Bossing and si Vice Ganda. Naman natin ang tungkol dito sa magiging concert po ni Jerome Ibardome kasama po sa Stephen JC or clone ni Freddie Mercury. Sabi nga po ng producer, habol pa ng tickets habang meron pa. This will be the most unforgettable Father's Day gift to all the dad out there. So King for the Day, June 20, malapit-lapit na po mga Kadabarkads 2026 sa Paddy's Point, San Pedro, Laguna, 4 to 7
p.m. Sa mga gusto bumili ng ticket, PM nyo lamang po si Ma'am Christina Ignacio. Samantalang sa mga naghahanap naman ngayon kay Boss Joey De Leon mga Kadaberkads sa Itbulaga, still wala pa rin po siya sa Itbulaga. So hayaan muna natin siyang makapagpahinga and makarecover kung ano man yung payo po sa kanya ng doktor. Meron nga po ako nabasa na parang months mawawala si Boss Joey De Leon. Pero sana ay wala po yung katotohanan at sana hindi naman umabot ng 3 buwan yung pagkawala ni Boss Joey. Kasi ang dami po talagang mga supporters na naghahanap kay Boss Joey De Leon, mga Daberkads. Kasi ang tagal-tagal niya na pong hindi napapanood at nakikita sa programang Itbulaga. Pero ito lang yung assurance natin, okay po siya, nagpapalakas at nagpapagaling. So kahit abutin man niya ng 3 months, 4 months, 5 months, or 1 year, at least okay lang siya, 'di ba? Balik na lang siya pag okay na po talaga at kaya-kaya na ng kanyang katawan. And speaking of Joey De Leon, mga Kadaberkads, eto nga po't meron tayong nabasa patungkol naman ito sa naging revelasyon ni Lito Camo, mga Kadaberkads. Sabi nga dito, singer at songwriter na si Lito Camo, sinabi na niya siya ang nagsulat ng kantang Spaghetti Song na pinasikat noong Sex Bomb Girls. Marami kasi daw ang nag-aakala na si Joey De Leon daw, di umano ang nagsulat nito. Sabi po ni Lito nung nag-guest po siya sa The Age is Right, siya daw talaga yung nagsulat noon. Simula kasi sa kauna-unahang letra noon hanggang dulo ako po ang nagsulat ng kantang yan. Ayun dito, alam mo yung spaghetti na yan, kaso lang baka magtampo sa akin si Alan Kay. Kaklose ko kasi si Alan Kay dati. Yung ginawa ko, yung spaghetti, ang gusto ko sana talaga kumanta nun, ayaw kong pumayat, ayaw kong tumaba, Alan Kay sana yon. Pero lilinawin ko lang ng konti, yun pong kantang Spaghetti Song, ito po ay pagliliwanag lang, hindi po may halong pagmamalaki na ganyan. Ako po syempre tuwang-tuwa, marami kasi ang nagkakamali na si Joey De Leon daw ang sumulat ng Spaghetti Song simula po sa kauna-unahang letra nun hanggang sa dulong-dulo ako po ang nagsulat ng kantang yan. Ako po ay nagpapasalamat kay Sir Joey. So, nung una mga Kadaberkads, akala ko rin po talaga si Boss Joey po ang sumulat ng spaghetti yun, nakanta po. Pero, nalaman ko lang din po yun nung time po na nag-guest nga si Lito Camo dito po sa Itbulaga. Siya pala yung sumulat nun. Diba, akala talaga natin si Boss Joey De Leon. Pero at least, diba, talaga namang napasikat ng Daberkads natin yung kantang Spaghetti sa pagitan po ng Sex Bomb Girls. And syempre, ni Boss Joey De Leon at ng TBJ. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Alden Richards na kung saan ay makakasama nga po ang isang Daberkads natin na walang iba kundi po si Queen Amber Torres. Ito po ay nag-ugat mga Kadaberkads sa post ni Queen Amber na with Pogi Maputi, guess na lang po. At nakita nga natin dito yung komento na si Alden Richards daw po mga Kadaberkads ang makasama ni Queen Amber Torres. So para kaya saan ito? Panibagong commercial or TV guesting kaya ito? Naku, masaya ito mga Kadaberkads, no? Kaya antayin natin kung para saan nga ba itong project or guesting na to ni Queen Amber Torres. So paano mga Kadaberkads? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.